Magandang araw, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Rino. At ang mga taong mababanggit ko dito sa aking kwento ay iniba ko rin ang pangalan. Magtatago ako kasi meron akong tinatago talaga. Isang lihim na nakakahiya kung sakaling mabubunyag ito. Ganito po ang aking kwento. Inggit na inggit kami nitong kaibigan kong si Darwin sa isang border sa isang paupahan na katabi ng bahay namin. Kahilira ito ng bahay namin kung titingnan mo sa kalsada, ngunit merong namamagitang isang bakanting lote. Si Bindo ang border na ito. Nagtatrabaho siya sa isang call center. Maganda ang kanyang pangangatawan kasi madalas nasa fitness gym. Si Bindo ay meron ding isang kaibigan na kagaya niya, mahilig din mag-workout sa gym. Kaya malaki rin ang pangangatawan. Siya si Rafi. Hindi namin kaibigan pareho itong si Bindo at si Rafi, ngunit kung nagkakataong nagkakasalubong kami sa kalsada, nagbabatian, nagngingitian, nagkukumustahan at nag-uusap rin ng bahagya. Isang gabi umuulan ng hindi naman kalakasan. Kung may bibilhin ka sa tindahan at ayaw mong magdala ng payong, pwedeng takbuhin mo na lang. Napadaan ang dalawa, nagkita kami sa may tindahan. Bumili kasi ako ng UC. Sina Bindo at Rafi naman pareho galing sa gym. Tatambay muna raw si Rafi sa bahay ni Bindo. Palibhasa nga pareho nag-gym ang dalawa. Energy drinks ang kanilang binili. Red Bull. Ako naman, natural Tito Makoy, UC ang aking binili. Halos magkasabay lang kaming umalis sa may tindahan. At pagpasok ko sa bahay namin, nagpatuloy na kami ni Darwin sa aming ginagawa, ang thesis ko. Alam mo Tito Makoy, ako kasi graduating ako sa Master in Environmental Science. Nagpapatulong ako kay Darwin sa paggawa ng visual graphs para sa analysis sa thesis ko. Bigla akong nakaramdam ng napaihi ako kaya pumasok ako sa CR namin. Ang exhaust fan sa isa sa mga CR namin, ito ang ginagamit ko, mababa lang ang kinalalagyan nito. Kung hindi umiikot ang fan, makikita mo ang nasa labas ng bahay. Nakaharap ito sa silid ng inuupahan ni Bindo. Ang silid ay malaki ang salamin ng dingding. Kung titingnan mo, pwede mo nang sabihin lahat lang salamin ang dingding. Meron lang itong grills para hindi mapasok ng magnanakaw. Pagsilip ko Tito Makoy sa exhaust fan, alam niyo po, nagulat ako. Kasi kitang-kita ko mula sa loob ng CR namin, sina Bindo at Rafi, magkayakap, walang saplot sa katawan, nagniniig. Maaaring nakalimutan nilang isaradong ganap o isaradong maigi ang kurtina ng dingding. Malaki ang siwa nito. Maliwanag na nakikita ko ang nasa loob ng silid. Akala siguro nila walang nakakakita sa kanila mula sa labas, kaya naman mainit na mainit ang eksenang aking natatanaw. Gaya nga ng sinabi ko Tito Makoy, bakante kasi ang looting nasa side ng dingding na iyon. Sumunod na ang bahay namin na firewall naman ang nakaharap sa inuupahan ni Bindo. Walang bintana. Hindi ito nasa gilid ng kalsada mismo, medyo nasa looban na. Katapat nito ang dulo ng bahay namin. At sa dulo nga nito, bali likuran muli ng bahay namin. Firewall din ang nasa likuran. Dahil sa aking nakita, tuluyan ko nang hindi binuksan ang ilaw sa CR. Tinawag ko si Darwin para ipakita ang ginagawa ng dalawa. Napanganga itong si Darwin sa kanyang nasasaksihan din. Kasi Tito Makoy, para kaming nanonood ng X-rated na M2M video. Hanggang sa nakita naming natapos at tumigil ang dalawa. Nagkatinginan kaming dalawa ni Darwin. Pareho kami hindi makapaniwala sa aming nasaksihan. Magjuwa pala ang dalawa. Sa laki ng kanilang mga katawan, machong macho kung titingnan mo pareho. Ngunit ngayon namin natuklasan na magjuwa pala ang dalawang ito. Sino ba sa dalawa ang bading? Ito ang tanong sa akin ni
Darwin. Ewan ko, pareho siguro yun. Sa ating dalawa, sino kaya? Ito Tito Makoy ang pabirong sagot ko kay Darwin. Langhiya ka. Kung meron man sa ating isa, hindi ako yun, ulol. Yan ang inis na sagot sa akin ni Darwin. Biro lang, bakit ba masyado kang defensive? Pero hindi talaga ako makapaniwala sa ating nakita. Ito ang wika ko kay Darwin. Mula nang nasaksihan namin ang dalawa sa kanilang ginawang pribadong oras, palagi-lagi na naming inaabangan ito ni Darwin. Binabantayan namin ang kanilang pagdaan at pag nakapasok na ang dalawa sa inuupahang bahay ni Bindo, tinutungo na namin ang CR para tingnan kung nag-uumpisa na ang dalawa. Ilang bisis nga naming nakita talaga ang dalawa sa kanilang pribadong oras tuwing inaabangan namin ni Darwin. Ang problema kasi sa dalawa, hindi gaanong nag-iingat, hindi isinasarang maigi ang kortina ng salamin. Pareho wild ang dalawa. Ngunit Tito Makoy, sa mga nagdaang araw mukhang nakahalata sina Bindo at Rafi na may nakakakita sa kanilang pribadong oras na ginagawa. At aaminin ko din na meron kaming napagkwentuhan ni Darwin tungkol sa aming nasasaksihan sa dalawa. Hindi nga naglaon, umalis doon si Bindo, lumipat na ng ibang tirahan. Lumipas ang magdadalawang buwan, meron na namang bagong border doon sa kapitbahay namin, yung inalisan ni Bindo. Kagaya ni Bindo, maganda rin ang pangangatawan, mukhang isa ring mahilig mag-workout sa gym. Matangkad siya, 6-footer, kayumanggi at alam mo Tito Makoy, sa tingin ko kung bawat babaeng liligawan nito, hindi pa siya tapos na magtanong, ang babae sasagot kaagad ng oo. Ridin ang kanyang pangalan. Rino, meron palang bagong border dyan sa katabi ng bahay nyo. Ito ang wika sa akin ni Darwin. Oo, pero alam mo, sa tingin ko kagaya rin yan ni Bindo. Duda na kasi ako sa mga lalaking magaganda talaga ang katawan. Yan naman ang tugon ko kay Darwin. Masyado ko namang mapanghusga. Yan ang wika sa akin ni Darwin. Hindi. Kitang-kita mo naman parang tumitilapon ang kanyang puwit sa kanyang paglalakad. Yan ang aking sagot Tito Makoy kay Darwin. Naku naman, yun ang kanyang natural na galaw. Bakit ikaw, napapansin mo ba ang galaw ng iyong katawan kung naglalakad ka? Yan ang tanong sa akin ni Darwin. Hindi siyempre, gago ka pala. Pero alam mo, pustahan kaya tayo. Bading yang si Redin. Yan muli ang wika ko kay Darwin sa aking pagpupumilit na ang bagong border ay kagaya ni Bindo. Paano mo nga naman nasabi yun? Grabe ka naman talaga. Yan Tito Makoy ang aming pagkokontrahan ni Darwin. Para matigil kami sa aming kontrahan, alam mo Darwin, ganito na lang kaya ang gawin natin. Magpupustahan tayong dalawa. Susubukan ko ang bagong border. Pag napatunayan kong bading siya, gaya ng plano natin pagkatapos ng aking panel defense, magsasaya tayo sa isang resort, kukuha ng babae at magpa-private show. At sa iyo ang lahat. Ikaw lahat ang taya. Ikaw ang bahala sa lahat ng mga gastusin. Kung ako naman ang mali, ako ang bahala sa lahat. Yan ang kondisyon natin. Yan Tito Makoy ang aking kondisyong sinabi kay Darwin sa aming pustahan. Sige, sinabi mo yan. Laban ako sa pustahan na iyan. Yan ang pagsang-ayon sa akin ni Darwin sa aking iminumungkahing pustahan namin kung bading o hindi ang bagong border. Ang ginawa namin, lalong-lalo na ako, kinaibigan ko ang bagong border na si Redin. Mabait naman siya, kahit na hindi gaanong kumikibo pero pag kinausap mo, maganda siyang kausap. Isang araw nadaanan ako ni Redin, nagyuyusi sa gilid ng kalsada. Maganda ang aming pag-uusap hanggang sa niyaya niya akong pumasok sa kanyang bahay na inuupahan. Alam mo Tito Makoy, pagpasok ko sa kanyang inuupahang bahay, nagulat talaga ako kasi napakaayos ng bahay. Malinis na malinis.
Aakalain mo na babae ang nakatira kung hindi mo alam na lalaki pala ang umuupa rito. Naiilang nga akong ipasok ang aking tsinelas. Ngunit sinabihan ako ni Redin na ipasok ko na raw ang aking tsinelas kasi malamig ang semento. Nag-aalangan na kasi ako Tito Makoy kasi ang kintab-kintab talaga ng sahig. Kahit sino maiilang talagang umapak sa sahig nito para itong salamin. Ngunit Tito Makoy sa aking pakiramdam at sa aking diwa, confirm, bading nga talaga itong si Redin. Kasi ang pagkakaayos ng kanyang bahay, parang bading ang nakatira. Lahat ng mga gamit nakasalansan at nakalagay sa tamang-tamang paglalagyan nito. Kaya naman talagang meron na kaagad akong konting ngiting nararamdaman kasi mukhang panalo ako sa pustahan namin ni Darwin. Naikwento ko kay Darwin ang aking nakita sa loob ng bahay ni Redin. At sabi ko kay Darwin, isang gabi yayayain ko itong si Redin na uminom kaming dalawa sa bahay niya. Dito ko susubukin pag nalasing. Malakas ang kutob ko Tito Makoy, nakakagat ito kasi sa panig ko naman kung itsura ang pag-uusapan. Hindi sa pagmamayabang, guwapo rin ako. Tsabi lang ng kaunti ang aking pangangatawan, ngunit meron din akong maipagmamalaki. May mga nagkakakras din sa aking mga babae. Rino, ayusin mo lang kasi baka ang resulta niyan may black eye kang naglalakad dito sa lugar natin. Yan ang babala sa akin ni Darwin sa aking pinaplano. Nako, ako pa? Habulin ito ng mga babae tol. Kaya sigurado ako dyan, kakagat at kakagat ang isda sa aking pain. Yabang mo talaga. Oo nga, maapil ka pero maapil ka lang naman sa mga baklang mukhang multo. Yung parang multo ang itsura. Yan Tito Makoy ang pabiro at pagkontra sa akin ni Darwin. 3 araw bago ang schedule ng aking panel defense sa thesis, Biyernes na gabi noon, tiyempo namang nadaanan ako ni Redin sa may gilid ng kalsada, gaya ng nakagawian ko na ninigarilyo. Masayang masaya ang aming kwentuhan hanggang sa niyaya muli ako ni Redin na pumasok doon sa kanyang bahay. Pagkatapos niyang buksan ang mga ilaw sa bahay, magkaharap kaming umupo sa may sala nito. Redin, mayroon ka bang gagawin? Yan ang tanong ko kaagad sa kanya. Wala naman, bakit? Ano kaya kung shot tayo kasi gusto ko ngayong mag-relax kasi panel defense ko sa Lunes. Graduating kasi ako sa Master in Environmental Science at sa Lunes ang aking schedule ng panel defense. Kaya talagang parang gustong gusto kong mag-relax ngayon para pagdating ng Lunes, nasa kondisyon ang utak ko, maipasa ko ang aking panel defense. Yan Tito Makoy ang wika ko kay Redin. Ganoon ba? Sige tol, good luck. Sige, ikaw walang problema, okay lang sa akin. Ito naman ang sagot sa akin ni Redin. Kaya naman patakbo akong papunta sa may tindahan para bumili ng iinumin namin. Kasi Tito Makoy, ngayon ko na gagawin ang pagsubok kay Redin. Siguradong sigurado ako na pagkatapos ng aking panel defense, talunan ang kaibigan kong si Darwin sa aming pustahan. Pagbalik ko sa bahay ni Redin, dala-dala ko na ang aking biniling mga inumin. O ano yan? Bakit ang dami naman ng binili mo? Mukhang magpapakalunod ka yata sa pag-inom. Hindi lang pagre-relax ang gusto mong gawin. Iyan Tito Makoy ang pagre-reklamo ni Redin kasi 4 na Jumbo Red Horse ang aking dala-dala. Hindi. Tamang-tama lang to para hindi tayo mabitin. Yan ang pagpapaliwanag ko kay Redin. Kinakailangang malasing ko itong si Redin, ngunit hindi ako dapat malasing ng husto kasi kung magkataon, paano ko maisasagawa ang aking plano? Paano ko sadyang susubukin at patutunayan kay Darwin na bading nga itong si Redin? Nang naubos na namin ang 2 jumbo, tinitingnan ko itong si Redin, namumula na ang kanyang mukha. Naku Rino, mukhang malalasing ako ngayon. 2 pa lang ang nauubos natin, parang tumatalab na sa akin ang alkohol. Yan ang wika at pagrereklamo ng kaunti ni Redin. Sige lang tol, dahan-dahan lang tayo.
Huwag lang yung biglaan talaga kasi malalasing tayo niyan. Yan ang wika ko na nakangiti na ako sa aking pakiramdam, Tito Makoy. Dahil malalasing nga itong si Redin. Nung naubos namin ang pangatlong jumbo, maging ako sa paningin ko at pakiramdam, lasing na rin. Hindi ko napapansin, Tito Makoy, na masyado na pala kaming magkadikit at magkatabi habang nakaupo ni Redin. Si Redin, pinapakyaw na niya ang kwentuhan at meron pang pa-aksyon-aksyon ng kanyang kamay. At sa mga aksyon na ginagawa ni Redin habang nagkikwento sa akin, minsan napapasanday na sa balikat ko ang kanyang ulo. Kaya naman noong naubos namin ang pang-apat na jumbo, ano Redin, kuha pa tayo? Masarap ang kwentuhan natin. Kailangang ipagpatuloy natin. Yan muli ang pang-iingganyo ko kay Redin. Sige, ikaw. Okay lang sa akin. Yan ang kanyang wika na medyo sa tingin ko, Tito Makoy, lasing na nga. Hindi ako nag-aksaya pa ng oras. Bumili pa ako ng 2 pang jumbong Red Horse. Nung nangangalahati na kami sa pang-6 na jumbo at huling bote, si Redin talagang napapapikit na ang kanyang mga mata, antok at lasing na ito. Inumpisahan ko nang sabayan ang kanyang kilos na nakadikit sa akin ang kanyang mukha habang nagsasalita ito at nagkikwento. At dahil nga, Tito Makoy, meron akong plano paminsan-minsan, napapaakbay rin ako kunwari kay Redin. Inumpisahan ko na rin buhayin ang aking hinaharap. Redin, pwede bang makigamit muna ako ng CR mo? Ito, Tito Makoy, ang pagpapaalam ko sa kanya. Sige lang, walang problema. Sige ka lang dyan. Tayong 2 lang ang narito sa bahay. Yan ang kanyang sagot sa akin kaya tinungo ko na ang CR. Pagkatapos nang lumabas ako sa CR, sinadya ko talagang hindi isarado ang zipper ng aking short. Kunwari nakalimutan ko dahil sa lasing na. Umupo muli ako sa tabi ni Redin. Sa kalasingan, nag-uusap kami ng malapitan na. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pinipisil-pisil ko ito habang nakikipagtawanan ako sa mga kwento niya. Hindi naman siya pumapalag at ang nasabi ko sa aking sarili, ayos ito, booking ka ngayon sa akin, Redin. Ilang sandali pa ay sumandal ako sa sofa na kunwari nabubuwal na sa kalasingan. Sabay inilagay ko ang kamay ni Redin sa nakabukas na zipper ng aking short. Pasimpleng-pasimple, Tito Makoy. Hindi pa rin pumalag itong si Redin. Tuluyan ko nang inilagay ang kamay niya sa loob ng aking short at sadyang pinahawak ko ito sa aking hinaharap. Ngunit bigla na lang, tarantado ka pala, Rino. Anong ginagawa mo? Yan, Tito Makoy, ang biglang pagtaas ng boses ni Redin. Galit na galit. Wala, sorry. Yan ang aking natatarantang sagot kay Redin at takot na takot. Anong wala? Akala mo hindi ko nahahalata na sadyang inilagay mo ang aking kamay sa short mo? Pinapahawak mo ako sa harapan mo? Anong akala mo sa akin? Yan ang wika muli ni Redin na galit na. Sabay, Tito Makoy, ginamitan niya ako ng kanyang kaalaman sa martial arts. Hindi ko alam kasi masyadong mabilis ang galawan at mabilis ang pangyayari. Sa bilis ng kanyang galaw, bigla na lang akong hindi makakilos. Nadidiinan ang liig ko ng kanyang malakas na braso. Masyadong malakas ang pagkakadiin, hindi ako makagalaw. Wala, sabi. Sorry. Wala. Yan muli ang pagpapaliwanag at pakiusap ko kay Redin. Anong wala? Sinusubok mo ako kung bading ako. Gusto mong humawak ako dyan sa... Tarantado ka pala. Pwes, yan muli, Tito Makoy, ang wika ni Redin na galit. Sabay hawak siya sa aking kwelyo. Napatayo ako. Malakas talaga itong si Redin. Ginagago mo ako? Hindi, Redin. Maniwala ka sa akin. Hindi kita sinusubok kung bading ka. Ang totoo niyan, ako ang bading. Kursunada kita. Sorry. Maniwala ka sa akin. Hindi kita sinusubok. Ako ang may gusto sa iyo.
Ina lang Tito Makoy ang nasabi ko kasi baka gulpihin ako ng tuluyan nitong si Redin. Ah, ganoon? Sige. Yan ang wika sa akin ni Redin sabay binuksan niya ang zipper ng kanyang short at Tito Makoy, inilabas niya ang kanyang hinaharap. Sige, isubo mo yan para maniwala akong hindi mo ako sinusubok kung bakla ako. Sige, gawin mo. Kung hindi mo gagawin, bukas na bukas ipapamalita ko dito sa lugar natin ang ginawa mo. Tingnan lang natin kung sino ang hindi mapapahiya. Yan Tito Makoy ang babala at pananakot na sa akin ni Redin na galit na galit. Sa sobrang takot ko Tito Makoy, napilitan na lang akong sumubo talaga. Para maniwala siyang hindi ko siya sinusubok. Kasi Tito Makoy tila mababali yata ang mga buto ko sa aking braso kung bubugbugin ako nito. Redin, please, wag mong sasabihin sa mga tao rito sa atin. Sige, gagawin ko. Basta wag mo lang ipapamalita sa mga tao dito sa atin. Iyan na ang aking pakiusap sa sobrang takot dahil nakikita kong galit na galit talaga itong si Redin. Sige, subo mo na. Isubo mo na. Yan ang utos niya sa akin. Tito Makoy, wala na talaga akong ibang choice. Wala na akong magagawa kundi ang sumubo na lang ng kanyang hinaharap. Pagbutihin mo. Kinakailangang patunayan mo sa akin ang sinasabi mo. Kinakailangang gisingin mo yan. At kinakailangang makatapos ako. Kung hindi ako makakatapos, bukas na bukas, ipagkakakalat ko dito sa lugar natin ang ginawa mo. Yan Tito Makoy ang paulit-ulit na galit na utos sa akin ni Redin. Sa takot kong gawin ni Redin ang kanyang sinasabing ipamalita dito sa lugar namin, pinag-igihan ko talaga hanggang sa nagtagumpay akong nagising ang natutulog na kanyang pinagmamalaki. At sa takot ko nga Tito Makoy, ginawa ko talaga lahat. Ginawa ko ang mga nakikita ko sa mga X-rated films na aking napanood. Huwag mong aalisin yung pagkakasubo. Huwag mong iluluwa. Huwag mong iluluwa. Yan ang wika niya sa akin Tito Makoy sabay talagang idiniin niya ang aking mukha sa kanyang harapan. Tuloy Tito Makoy, yakis yung sumunod na pangyayari kasi nalunok ko ang isang bagay na hindi ko kayang lunukin. Nakita mo na ang kagaguhan mo? Ano kaya kung bukas kahit na ginawa mo na iyon sa akin, ipamalita ko pa rin. Sabihin ko sa mga magulang mo, kilala mo ba ako? Hindi mo ako kilala Rino, hindi mo ko kilala. Kaya humanap ka ng gagaguhin mo. Iyan ang tanong at wika sa akin ni Redin na talagang hindi humuhupa ang galit. Redin, wag naman. Sorry na. Humihingi na talaga ako ng paumanhin. Sorry talaga. Gagawin ko ang utos mo basta wag mo lang sasabihin sa mga magulang ko at please, wag mong ikwento dito sa lugar natin. Yan ang aking pagmamakaawa sa kanya. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo Redin, sigurado ako, please. Wag na wag mong sasabihin kahit kanino. Yan muli ang aking pagmamakaawa sa kanya. Pues, kinakailangan mong patunayan pa talaga sa akin na hindi mo ako sinusubok. Patunayan mo na ikaw ang bading at kursunada mo ako. Kinakailangang tapusin mo ang iuutos ko sa iyo. Bukas na bukas at sa linggo ng gabi, bago ang iyong panel defense, pumunta ka ulit dito sa bahay at susubo ka muli. Yan ay para mapatunayan ko at maniwala akong bading ka nga. Yung ginawa mo sa akin, hindi yon panunubok sa akin. Yan ang kondisyon. Redin naman, sorry na nga. Yan muli Tito Makoy ang aking pagmamakaawa. Ano? Sige, mamili ka. Babalik ka rito ng 2 gabi o sabihin ko sa pamilya mo. Yan muli Tito Makoy ang kanyang mabigat na kondisyon na pinipilit na sundin ko. Wala nga akong nagawa kundi ang sumunod na lang sa kondisyong ibinigay ni Redin. Kaya bumalik ako noong 2 gabi pang iyon, Tito Makoy, bago ang aking panel defense. At sa 2 gabing magkakasunod, gaya noong Biyernes na gabi, sumubo muli ako.
Kaysa naman kasi Tito Makoy sa malaman ng mga magulang ko at mapahiya ako dito sa lugar namin. Kaya naman noong Lunes na umaga, oras ng aking panel defense, tuliro ako. Dahil sa hindi ko inaasahang kabaliktaran ang mangyayari sa pustahan namin ni Darwin. Ganoon pa man Tito Makoy na ipasa ko pa rin ang aking panel defense, ngunit masyadong mababa ang grades na aking nakuha. Pasang-awa lang talaga dahil nga sa wala ako sa kondisyon tuliro, ngunit kahit papaano nairaos ko pa rin. Lumipas din ang ilang araw, nagtanong sa akin si Darwin kung ano na raw ang pustahan namin. Wala na akong nagawa Tito Makoy kung di ang sabihin sa kanya na talo ako, mali ako sa aking akala. At gaya nga ng aming napagkasunduan, pagkatapos ng aking panel defense, pumunta kami sa isang resort. Kumuha ako ng babae, nag-private show kami doon. Sagot ko lahat Tito Makoy. Ang aking kaibigang si Darwin, buwisit na buwisit ako Tito Makoy kasi tumatawa-tawa sa akin. Ngunit Tito Makoy, ang hindi ko lang talaga masabi kay Darwin ay ang buong pangyayari kung paano ako natalo sa pustahan namin. Kasi Tito Makoy, nahihiya ako at sigurado akong pagtatawanan ako nitong si Darwin. Hindi rin ako nakakasiguro kung hindi siya magkikwento sa ibang tao. At lumipas din ang ilang buwan Tito Makoy, umalis na sa lugar namin si Redin. Lumipat na ito ng ibang lugar. Bago siya umalis, nagkaroon ako ng pagkakataong mag-sorry sa kanya kasi malaki talaga ang kasalanan ko. Ganoon pa man, hindi ko pa rin inamin sa kanya na sinusubok ko siya noong gabing iyon. Tinanggap naman ni Redin ang aking paghingi ng paumanhin at binalaan akong huwag na muling gagawin ito sa iba kasi baka kung ano na ang mangyari sa akin. Batid ko Tito Makoy na tinanggap niya ang aking paumanhin kasi nagbibiro pa nga ito. Tinanong niya ako kung gusto ko pa raw na mag for the road. Ngumiti na lang ako Tito Makoy at ang sabi ko sa kanya, hindi na. Alam mo yung tinanggap mo ang aking paghingi ng sorry sa iyo, malaking bagay na iyon sa akin. At tungkol nga pala kay Redin Tito Makoy, hanggang ngayon isa pa ring palaisipan sa akin kung ano siya at sino siya. Kasi hindi namin alam kung ano ang kanyang trabaho. Bigla na lang siyang sumulpot at nangupahan sa lugar namin, tapos biglaan din ang kanyang pag-alis na hindi maliwanag, hindi namin alam. Nitong huli meron akong narinig na tila isa itong undercover agent, ngunit hindi pa rin kami sigurado. Ganoon pa man Tito Makoy, noong gabing sinusubok ko sana si Redin, yung naganap, hanggang ngayon isang malaking kahihiyan sa panig ko. Kahihiyan na dinadala ko sa sarili ko at lihim na lihim, walang sino mang dapat makaalam nito kahit sino. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, sana mapili nyo po at mailathala dito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Rino. Maraming salamat Rino sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, nakita mo ang hinahanap mo, nakuha mo ang dapat na makuha mo. At hindi naman kita pinapagalitan, natatawa nga ako sa iyong kwento at buti na nga lang talagang hindi ka binaldado ng sinusubok mong si Redin. Mahirap yan. Sana sa lahat magsilbing aral ito, yung bagang bakit tayo magiging parang apektado sa buhay ng iba kung wala namang ginagawa sa atin. Kung sa tingin mo bakla ang isang machong lalaki, ano naman ang problema doon? At mayroon talagang mga ganyang mga lalaking lalaki, ngunit ang kanilang kilos, yung natural talagang kilos ng kanilang katawan, lalong-lalo na ang paglalakad, parang malambot. Ngunit yan ay yung natural lang talagang galaw ng kanilang katawan sa paglalakad o kaya sa kanilang kilos. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, kakaunti lang ang nagpapa-shoutout doon sa pinakahuling upload natin, yung kwento namin ni Kuya Awi. Kaya i-shoutout na natin ang ating mga kasamahan. Shoutout kay Ryan Limorin 3114. Maraming salamat Ryan sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Shoutout din kay Single Lad ng lalawigan ng Rizal. Maraming salamat sa iyo Single Lad.
At shout out kay Adon Adon Vlogs. At syempre sa ating mga hinahanapan ng forever, shout out kay Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Faustino Fabro, kay Jason Hanson, Robert Mirafuente at Alfred TV 888, John M7V at ang pinakahuli na gusto ring makahanap ng forever ay si John Inglaterra. Sa inyong lahat mga kaibigan, maraming salamat at sa mga nais na magpa-shoutout sa muli po, isulat sa pinakahuling upload ko para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais namang magpadala ng kanilang kwento, ipadala po sa aking email titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po at ingat kayong lahat.